Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling araw ng filing, kabilang sa humabol sa paghahain ng kandidatura sa pagkasenador, si Pastor Apollo Kibuloy. Inihain niyan mismo ng kanyang abogado kahit pa may kinakaharap na patong-patong na kaso ang pastor sa Pilipinas at Amerika. Dagdag din sa listahan ng isang TV host, nagbabalik Senado, miyembro ng gabinete at iba pa. Mula pa rin sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, narito pa rin nga tayo sa The Tent City Manila Hotel at nagpapatuloy po yung pagpa-file ng candidacy sa pagkasenador at pati na rin sa party list. Hanggang alas 5 lang po ng hapon at last day na ngayon. Pero yung mga narito na ay pinagbigyan na rin ng COMELEC. Isa nga po sa nag-file kanina ay si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong man kaugnay ng mga kasong child abuse at human trafficking, tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador. Pinaghain siya ng Certificate of Candidacy ng kanyang abogado sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Paano siya magka-campaign? For Senator, We will campaign for him. under Bunyog, The people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant, tinanggap ang kanyang Certificate of Candidacy pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota. Considering na nandito na yung COC, ma'am, magbe-beg off ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man, ang question po ay aakyat talaga sa COMELEC and the COMELEC has to decide about it. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tumatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo ring senador si Attorney Vic Rodriguez. Minsan siya naging campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw siya sa gabinete noong 2022 matapos lang ang ilang buwan sa pwesto sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Ngayong hapon, nag-file din ng kanyang COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versales Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn Corazol Cay, Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviando Biazon Sr., Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sani Domingo, Jem Domatoy, Rowel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Bajo. Nag-file din ang COC sa pagkasenador si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Bertem Toto Cansing, Melchor Lucanyas, Antonio Par, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi, Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricardo Arguelles at Willie Ricablanca. Sinabi naman ng COMELEC na nag-withdraw na si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng kanyang COC matapos i-file ito kahapon. Ayon sa COMELEC, sasalain nila ang mga nag-file ng COC gaya ng mga napatawan ng perpetual disqualification to hold public office. Vicky, may pahabol pa ang dalawang pangalan sa pagkasenador. Ito po ay si Melissa Fortes at Roberto Sembrano. Vicky? Sandra, sa pagtatapos ng deadline sa COC filing, ilan na yung lahat-lahat itong mga senatorial aspirant na naghain ng COC? Vicky, sa araw na ito, base sa ating bilang, yung pagtatrack natin sa mga nagpa-file ng COC dito sa Manila Hotel, ay may 56 na nag-file po ngayong araw. At ang total number po so far sa ating count ay 184 na yung nag-file. Pero yan po ay antabayanan pa natin yung official na listahan na ilalabas ng COMELEC maya-maya lamang. Vicky? So Sandra, kailan ilalabas ng COMELEC itong mga pangalan na makikita natin sa balota?
Vicky, ang pinapaliwanag sa atin ng COMELEC kanina ay meron tayong proseso na kailangan pagdaanan na kung saan in 2 weeks time daw ay magkakaroon ng pag-publish nitong mga pangalan nila. Pero hindi pa yan nasala, Vicky, at pagkatapos yan ay may pagdadaan ng proseso kung saan naman maaring masala pa ito at sa Disyembre po lalabas yung listahan na yan. Vicky, nais ko lamang idagdag base dun sa katanungan mo kanina na base po sa datos na kinalap ng GMA Integrated News Research ay kabilang sa mga nag-file po ang 7 electionist senators, 6 na former senators, 7 congressman, 1 mayor at 1 cabinet secretary. So makikita mo, Vicky, na iba't iba talaga yung background nung mga nagsipag-file ng COC dito sa mula October 1 hanggang 8. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.